Ang lungsod ng Davao, nakilala sa nakapapasong init ng tropiko at sa maringgan na tanawin ng kalikasan, ay biglang iayanig ng isang krimeng walang kapatawaran. Sa likod ng marangyang imahe ni Isabela Castalejo, isang matagumpay at hinahangaang negosyante sa larangan ng real estate at malalawak na plantasyon sa Mindanao, ay nakakubli ang isang plano ng paghihiganti na sadyang malupit at pinag-isipan hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang biktima ay si Maya Santos, isang dalagang may kinabukasang puno pa sana ng pag-asa, na kinailangang dumaan sa 22 araw ng pisikal at mental na pagpapahirap sa isang impyerno sa lupa. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa bulag na selos na sumabog ng mabunyag ang isang panloloko. May hangganan ba ang galit ng isang makapangyarihang donya kapag siya ay itinulak sa kanyang sukdulan? Ang marahas na katotohanan sa likod ng kasong ito ay mag-iiwan sa ating lahat na tuliro at gulat. Halos 3 linggo matapos magsimula ang trahedya, sa isang mainit na hapon na tipikal sa Davao, ang pinto ng presinto ng istasyon ng pulisya ay marahas na bumukas. Isang lalaki ang pumasok ng padabog. Ang kanyang katawan ay payat at tuyot. Ang kanyang buhok at balbas ay magulo. Ang suot niyang mamahaling damit ay mukhang gusot at luma na. Ang kanyang mga mata ay mailap at puno ng takot, tila ba kararating lang niya mula sa impyerno. Ang lalaking iyon ay si Marco de la Cruz. Sa boses na putol-putol at nanginginig dahil sa pagod at takot, isinigaw ni Marco ang mga akusasyong mahirap paniwalaan. Ang kanyang asawa, ang tinitingalang negosyanteng si Isabela Castalejo, ay dinukot at ikinulong ang kanyang kasintahan na si Maya Santos sa nakalipas na 22 araw. Ang mga investigador ay naging eskeptiko sa simula. Ang itsura ni Marco noon ay walang pinagkaiba sa isang taong nawala sa katinuan. Siya ay nagwawala, umiiyak, nagmamakaawa, at ikinukwento ang nangyari sa magulong paraan. Inamin niya na siya rin ay ikinulong sa loob ng kanilang sariling marangyang mansyon. Dumanas siya ng mental na terorismo mula kay Isabela sa pamamagitan ng mga video call na nagpapakita kay Maya na nag-aagaw buhay sa isang inabandonang bahay sa gitna ng malawak na plantasyon ng saging at niyog. Subalit nang tanungin kung saan ang lokasyon ng pinagkulungan kay Maya, napailing na lamang si Marco sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang tumakbo ng buong lakas patungo sa istasyon ng pulis upang humingi ng saklolo. Ang mga paratang ni Marco ay masyadong karumal-dumal at ang taong inaakusahan ay isang kilalang figura sa lipunan ng Davao. Si Isabela Castalejo, 34 taong gulang, direktor ng isang nangungunang kumpanya ng property development at agrikultura, ay huwara ng makabagong Pilipina, maganda, matalino at independyente. Sinimulan niya ang kanyang negosyo mula sa wala, nagtayo ng isang imperyo na hinahangad ng marami. Ang imahe ni Isabela ay laging nakadikit sa karangyaan, katatagan, at isang buhay mag-asawa na tila perpekto, kasama ang kanyang asawang isang pintor na 5 taon ang bata sa kanya. Walang makapaniwala na ang ganoong klaseng babae ay may kakayahang gumawa ng ganitong karahasan. Gayunpaman, dahil sa nakikitang sinseridad at pagdurusa na bakas sa mukha ni Marco, isang subwena o patawag para kay Isabela Castalejo ang inilabas. Kabaligtaran ng kaawa-awang itsura ng kanyang asawa, si Isabela Castalejo ay dumating sa istasyon ng pulis na mayroong kahanga-hangang katahimikan. Nakasuot siya ng designer dress na pang-opisina. Ang kanyang makeup ay simple ngunit matapang, at ang bawat hakbang niya ay nagpapalabas ng aura ng isang makapangyarihang babae. Habang nakaupo sa harap ng investigador, kalmadong pinakinggan ni Isabela ang lahat ng paratang ng kanyang asawa. Hindi siya nagpakita ng kahit katiting na kaba o takot. Sa boses na malinaw at buo ang pagbigkas, itinanggi ni Isabela ang lahat. Inamin niyang may problema ang kanilang pagsasama. Sinabi niyang si Marco ay isang asawang walang ambisyon, palamunin na umaasa sa asawa at madalas na nambababae. Itinuring niyang ang mga sinabi ng kanyang asawa ay pawang delusyon lamang, isang kasinungalingan na gawa-gawa upang gumanti matapos ang isang matinding away. Inilarawan niya ang kanilang kasal kung saan siya ang haligi na bumabalikat sa lahat, habang si Marco ay tila isang layaw na nakababatang kapatid na nabubuhay sa ilalim ng kanyang proteksyon, isang kasal na hindi pantay kung saan ang bawat desisyon, malaki man o maliit, ay ganap na nasa kanyang mga kamay. Ang interogasyon ay humantong sa isang dead end. Ang mga salaysay ng dalawa ay talagang magkasalungat.
Ipinakita ni Marco ang takot ng isang taong nakasaksi ng isang kakilakilabot na pangyayari, ngunit walang ebidensya. Ipinakita naman ni Isabela ang katahimikang kasing lamig ng yelo, tulad ng isang taong walang sala. At ang mas mahalaga, mayroon siyang malinis na track record at mataas na katayuan sa lipunan na pinagkakatiwalaan. Sinuri ng mga investigador ang cellphone ni Isabela, ngunit wala silang natagpo ang anumang kahina-hinala. Binura na niya ang lahat ng bakas. Ang mga GPS camera sa kanilang mansyon ay nagkataon ding sira sa nakalipas na ilang linggo. Walang saksi, walang lokasyon ng pinagkulungan, walang anumang pisikal na ebidensya. Ang pulisya ay walang sapat na batayan sa ilalim ng batas upang ikulong si Isabela Castalejo. Matapos ang ilang oras na pagsisiyasat, napilitan silang palayain siya. Tumayo si Isabela, tumango ng bahagya sa mga investigador, at naglakad palabas ng may pagmamalaki. Iniiwan si Marco na humahagulgol sa kawalan ng pag-asa sa kanyang likuran. Ang lalaki ay wasak na wasak, paulit-ulit na iniuntog ang kanyang ulo sa pader, habang patuloy na nagsasalita ng mag-isa. Papatayin niya si Maya. Papatayin niya siya. Ang pinto ng silid ng interogasyon ay mahigpit na sumara, ikinukulong si Marco de la Cruz, kasama ang kawalan ng pag-asa na hindi masukat. Nang payagan si Isabela na umuwi, para kay Marco, ito ay katumbas na ng hatol na kamatayan para kay Maya. Sumigaw siya, hinawakan ang kamay ng bawat opisyal, nagmamakaawa na huwag silang sumuko. Sigurado siya na ang unang gagawin ni Isabela pagkaalis ng istasyon ng pulis ay ang tapusin si Maya upang alisin ang ebidensya. Naubos na ang oras. Ang bawat segundong lumilipas ay nagpapanipis sa sinulid ng buhay ni Maya. Ang mga opisyal ng pulisya ay nasa mahirap ding sitwasyon. Sinasabi ng kanilang instinto bilang mga alagad ng batas na may katotohanan ang sinasabi ni Marco. Ang matinding takot sa kanyang mga mata ay hindi mukhang umaarte lamang. Ngunit ang batas ay batas. Kung walang kahit katiting na ebidensya, hindi nila maaaring ikulong ang isang mamamayan, lalo na ang isang tinitingalang negosyante tulad ni Isabela Castalejo. Napaupo na lamang si Marco sa malamig na sahig ng pasilyo, sinasabunutan ang sarili sa sobrang frustrasyon. Ang kanyang isip ay nagkakarera. Sinubukan niyang alalahanin ang bawat detalye mula sa mga karumal-dumal na video call na ginawa ni Isabela. Sinubukan niyang alalahanin ang paligid ni Maya. Mga pader na luma, sira-sirang bintana, ngunit ang lahat ay masyadong malabo at walang silbi. Wala siyang magawa, talagang wala siyang magawa. Sa gitna ng tensyonado at tila walang pag-asang sitwasyon, biglang tumunog ang telepono sa desk ng istasyon. Ang tuyong tunog nito ay bumasag sa katahimikan. Sinagot ng isang investigador ang tawag. Sa una ay parang nakagawian lang, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago, naging maseryoso at tensyonado. Agad niyang binuksan ang loudspeaker. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang nasa edad na lalaki, tunog ng isang simpleng manggagawa na maihalong pag-aalinlangan. Hello, ito po ba ang istasyon ng pulis? Gusto ko po sanang mag-report. Mayroon po akong maliit na taniman malapit sa lumang plantasyon ng saging na pag-aari ng Kencana Corp. Bihira po akong pumunta doon. Ilang linggo na po akong may napapansing kakaiba. Tuwing ilang araw. May itim na sedan na pumapasok doon tuwing madaling araw tapos umaalis din agad. Ngayon po, pumunta ako doon para magtabas ng damo. Dahil na-curious ako, nilapitan ko ang lumang bodega doon. Parang may narinig po akong umuungol. Mahinang-mahina. Natakot po ako. Kaya tumawag agad ako sa pulis. Ang bawat salita ng lalaki ay parang kidlat na tumama sa lahat ng tao sa silid. Si Marco ay biglang tumalon patungo sa telepono na parang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. Sumigaw siya, tama, iyan ang lugar. Sigurado akong iyan ang lugar. Parang awan niyo na, ituro niyo ang daan, Manong. Tulungan niyo kami. Nang walang pag-aaksaya ng kahit isang sandali, isang grupo ang agad na binuo. Habang ginagabayan sa telepono ng magsasaka, 3 patrol car ang humarurot na may mga sirenang umaalinggaw. Binabagtas ang gabi na nagsisimula ng bumalot sa lungsod ng Davao. Ang kalsadang aspalto ay mabilis na napalitan ng maalikabok at lubak-lubak na daan, hanggang sa kumipot ito bilang isang daanan na kasya lang ang isang sasakyan na napapaligiran ng matataas, masukal, at nakakatakot na mga puno ng saging at niyog.
Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang semi-permanent na bahay na sira-sira, nakatago sa gitna ng plantasyon na matagal nang napabayaan. Agad na winasak ng mga pulis ang kandado at sinipa ang pinto hanggang sa bumukas ito. Ang amoy ng kulob at nabubulok na bagay ay agad na sumalubong sa kanilang mga ilong. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, isang kahindik-hindik na tanawin ang tumambad. Si Maya Santos ay nakahandusay na nakabaluktot sa malamig na sahig na lupa. Ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali gamit ang lubid. Ang kanyang bibig ay nilagyan ng packaging tape. Ang kanyang katawan ay halos butot balat na lamang, maputla at marumi. Nakapikit ang kanyang mga mata. Buhay pa siya, ngunit ang kanyang paghinga ay napakahina na. Nang matamaan ng ilaw ang kaawa-awang katawan ni Maya, napaluhod si Marco, tinakpan ang mukha ng dalawang kamay at humagulgol ng malakas. Ang mga emergency medical responders na dumating sa lokasyon ay mabilis na pinutol ang mga lubid na bumaon na sa balat ng dalaga, inilagay siya sa stretcher at agad na isinakay sa ambulansya. Ang kondisyon ni Maya noong oras na iyon ay kritikal. Malubhang malnutrisyon, matinding dehydration, at ang katawan niya ay puno ng mga sugat at galos. Sa pagkakita sa nakakaawang kalagayan ng biktima, walang makapag-iisip na 3 linggo bago nito, si Maya Santos ay isang dalagang puno ng sigla sa buhay. May edad na 23, isang fresh graduate na nagsisimula pa lang sa kanyang internship, dala ang maraming pangarap. Taglay niya ang gandang nakabibighani na umaakit sa bawat peres ng mata dahil sa kanyang maaliwalas na ngiti at angking talino. Sa isang company event, ang inosenteng alindog ni Maya ang bumihag sa puso ni Marco de la Cruz. At doon nagsimula ang trahedyang ito. Habang ang mga doktor sa ospital ay nakikipagbuno sa kamatayan upang iligtas ang buhay ni Maya, ang isa pang grupo ng pulisya, bitbit ang warrant of arrest na mabilis na inaprubahan, ay kumilos patungo sa marangyang villa ni Isabela Castalejo. Bukas pa ang mga ilaw sa loob ng bahay. Si Isabela, matapos bumalik mula sa istasyon ng pulis, ay tila hindi nagpapakita ng kahit anong pag-aalala. Marahil ay naniniwala siya na hanggat nananatili siyang tahimik at hanggat walang nakakatagpo kay Maya, siya ay mananatiling ligtas magpakailanman. Nang huminto ang mga sasakyan ng pulis sa tapat ng gate, si Isabela ay nakaupo sa sofa, eleganteng umiinom ng isang baso ng wine. Nang tumunog ang doorbell ng sunod-sunod, binuksan ng pinagkakatiwala ang bodyguard ni Isabela ang pinto at agad itong dinamba at pinusasan ng mga pulis. Pumasok ang mga operatiba. Nang makita ang mga otoridad, saglit na nagulat si Isabela, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang pamilyar na malamig na ekspresyon. Isang investigador ang humakbang paharap at sa matatag na boses ay nagsabi, "Isabela Castalejo, inaaresto ka namin para sa kasong serious illegal detention. Natagpuan na namin si Binibining Maya Santos." Nang marinig ang pangungusap na natagpuan na namin si Binibining Maya Santos, ang baso ng wine sa kamay ni Isabela ay nahulog at nabasag sa sahig na marmol. Ang maskara ng katahimikan na pinaghirapan niyang buuin ay tuluyan ng gumuho. Hindi siya sumigaw, hindi nanlaban, yumuko lamang siya ng tahimik, hinayaang pusasan ang kanyang mga kamay ng walang emosyon. Ang kanyang paningin ay blanko at walang buhay. Ang imperyong itinayo niya gamit ang sariling mga kamay, ang imahe ng matagumpay na career woman na pinakintab niya ng maigi, ay lahat naging abo sa sandaling iyon. Sa ospital, dinala agad si Maya sa intensive care unit, Ipinakita ng mga resulta na dumaranas siya ng malubhang malnutrisyon, acute dehydration, at multiple organ failure dulot ng matagal na pagpapabaya sa katawan. Sa loob ng ilang araw, nalunod siya sa malalim na koma. Si Marco ay nagbantay sa ospital at hindi umalis kahit sandali. Ang kanyang mukha ay payat, puno ng pagsisisi at pagkakasala. Alam niyang ang kanyang kahinaan at ang kanyang hilig sa paglalaro ng apoy ang nagtulak sa dalawang babae sa trahedyang ito na walang labasan. Matapos ang mahigit 1 linggong masinsinang gamutan, salamat sa walang pagod na pagsisikap ng medical team, ang mga senyales ng buhay ay himalang nagsimulang bumalik kay Maya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang paningin ay blanko pa rin at puno ng takot. Nang maging matatag na ang kanyang pisikal at mental na kalusugan, kinuha ng mga investigador ang kanyang salaysay sa ospital. Sa simula, iyak lang siya ng iyak. Ang mga alaalang nakakatakot ay nag-alis ng kanyang kakayahang magsalita.
Gayunpaman, matapos pakalmahin ng isang babaeng pulis, sinimulang ikwento ni Maya ang buong pangyayari sa boses na nanginginig at putol-putol. Isinalaysay niya ang gabing puno ng lagim ng kalagkarin siya ni Isabela at ng bodyguard nito sa kotse. Dinala siya sa isang abandonadong bahay sa gitna ng plantasyon, tinalian at iniwan sa kadiliman. Ngunit ang pinakamalalang bagay na nagpahirap sa kanya bawat segundo ay hindi ang gutom o lamig, kundi ang mga video call mula kay Isabela. Habang humahagulgol, ipinagpatuloy ni Maya. Tuwing ikalawa o ikatlong araw, inuutusan niya ang tauhan na dalhan ako ng kaunting tubig at kapirasong tinapay. Tapos, tatawag siya via video call. Pinipilit niya akong tignan si Marco. Pinipilit niyang makita ni Marco ang kaawa-awa kong kalagayan. Sabi niya, gusto niyang saksihan ni Marco na unti-unti akong namamatay. Tumatawa siya sa paraang napakahayop. Habang kaming dalawa ay iyak lang ng iyak sa harap ng screen ng cellphone. Ang testimonya ni Maya ay nagbunyag sa buong plano ng paghihiganti ni Isabela Castalejo na sadyang malupit at brutal. Hindi ito simpleng pagkulong detention, kundi isang anyo ng sadistikong mental torture na sadyang kinarkula upang magdulot ng pinakamatinding pagdurusa para sa parehong biktima ng bulag na selos. Ang testimonyang ito, na dinagdagan ng mga ebidensyang nakalap sa pinangyarihan ng krimen at ang pag-amin ng bodyguard, ay naging matibay na kaso na nagsara sa kapalaran ng direktora na si Isabela Castalejo. Sa harap ng hindi mapapasubali ang ebidensya at testimonya ng biktima, hindi na napanatili ni Isabela ang kanyang panlabas na anyo na malamig at matatag. Sa loob ng malamig na silid ng interogasyon sa Davao City Police Office, sa ilalim ng maputlang liwanag ng fluorescent lamp, ang babaeng dati naghahari sa mundo ng real estate at plantasyon ay isa na lamang suspect na nakasuot ng maluwag na uniforme ng bilanggo. Ang mukha niya ay maputla, walang makeup at ang mga mata ay malalim at lubog. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagsalita na rin sa wakas si Isabela. Ngunit ang lumabas ay hindi mga salita ng paghingi ng tawad o pagsisisi, kundi ang pagbulwak ng pagkabigo, hapdi at panghahamak na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Isabela ay napakahina sa simula. Halos pabulong, tila kinakausap niya ang kanyang sarili. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang paglalakbay sa buhay, tungkol sa mga panahon ng hirap noong nagsisimula pa lang siya sa Davao. Ipinanganak sa isang simpleng pamilya, kinailangan ni Isabela na lumaban mag-isa mula sa murang edad. Pinasok niya ang iba't ibang trabaho upang makaipon ng puhunan at karanasan. Gamit ang talino, tapang, at determinasyong kasing tigas ng bakal, sumabak siya sa kompetitibong mundo ng property market. Isinakripisyo niya ang kanyang kabataan, ang kasiyahan kasama ang mga kaibigan, upang ibuhos ang lahat ng enerhiya sa karera. Sa edad na 30, siya na ang may-ari ng isang malaking kumpanya na may yamang pinapangarap lang ng marami. Nasa kanya na ang lahat maliban sa isang bagay, isang balikat na masasandalan. Doon lumitaw si Marco de la Cruz. Nakilala ni Isabela si Marco isang gabi nang dumaan siya sa isang music lounge sa gilid ng Davao River upang magpalipas ng pagod. Si Marco ay kumakanta sa lounge na iyon. Hindi siya sobrang gwapo sa karaniwang pamantayan, ngunit may taglay siyang karisma ng isang malayang alagad ng sining at boses na bariton na mainit at nakabibighani. Kumakanta siya ng mga awiting pag-ibig na malungkot, at ang bawat salitang binibigkas niya ay tila humahaplos sa pinakamalambot na sulok ng kaluluwa ng isang matapang na babaeng tulad ni Isabela. Para sa kanya, si Marco ay simoy ng sariwang hangin sa kanyang tuyot na buhay na puno lamang ng mga numero at kontrata. Mabilis at maalab silang nagkaibigan. Ibinigay ni Isabela, sa abot ng kanyang makakaya, ang buhay na parang hari kay Marco. Ibinili niya ito ng pinakamahal na gitara, mga damit na gawa ng sikat na designer, at isang mamahaling sasakyan. Gusto niyang hindi na isipin ni Marco ang pera at mag-focus na lang sa pag-abot ng kanyang pangarap sa sining. Ang kanilang kasal ay ginanap hindi nagtagal, isang pinakamarangyang piging sa Davao bilang patunay ng pag-ibig at tagumpay ng Donya. Ngunit, ang buhay may asawa ay mabilis na nagwasak sa kanyang ilusyon. Unti-unting napagtanto ni Isabela na ang lalaking mahal niya ay isa lamang palang ibatugan na walang silbi at walang kakayahan. Ang boses niya ay naging matalas, ang mga mata ay naglalabas ng pait. Hindi niya kailanman sineryoso ang kanyang pagkanta. Nandyan naman ako, kaya para saan pa na magsikap siya.
Ang mga araw niya ay puno lang ng pagtulog hanggang tanghali, gigising para kalabitin ang gitara. O magrereklamo na naghahanap ng inspirasyon. Samantalang ako ay kailangang magtrabaho ng subsob mula umaga hanggang gabi, humaharap sa daan-daang pressure at kompetisyon sa negosyo na walang awa. Ang pagkabigo ay kumain sa kanyang kaluluwa. Ang respeto na dating nandoon ay naglaho na. Ang natira na lang ay pandidiri. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, pera, katayuan, buhay na kahit sa panaginip ay hindi niya aabutin, at ano ang ibinigay niya bilang kapalit. Kawalan ng pakialam, pagiging palaasa, at kahinaan na nakakasuka. Nagtayo ako ng gintong hawla. At siya naman ay tuwang-tuwang naging alagang ibon sa loob nito na tanging alam lang ay kumanta ng matatamis na kanta na walang kahulugan. Ang kanyang pagkabigo ay umabot sa sukdulan ng mapagtanto niyang si Marco ay hindi man lang kayang maging ganap na lalaki sa kanilang relasyon. Ang kanilang pag-ibig ay namatay ng dahan-dahan. Ang natira na lamang ay isang hungkag na pagsasama, isang palabas ng karangyaan para makita ng ibang tao. Itinuon ni Isabela ang sarili sa trabaho bilang takas. Hindi siya nakipaghiwalay o nagpaanul. Dahil sa pride o dangal, hindi pinahihintulutan ng isang matagumpay na babae na aminin ang kabiguan ng sariling kasal. Tanggap na sana niyang tanggapin ang ganitong buhay hanggang sa araw na lumitaw si Maya Santos. Sa loob ng silid ng interogasyon, ang boses ni Isabela Castalejo ay nawalan na ng dating hinahon at napalitan ng tono na matalim at nanunuot sa lamig. Ipinagpatuloy niya ang kwento, ang kanyang mga mata ay nakatuon ng diretso sa investigador. Ang paglitaw ni Maya Santos noong una ay hindi ko pinansin. Ang kumpanya ko ay tumatanggap ng 12-12 ng intern taon-taon. Maganda, matamis, totoo iyon. Pero marami namang ganyan sa labas. Ngunit minaliit ni Isabela ang pagkabagot at kahunghangan sa loob ng kaluluwa ng kanyang asawa. Si Marco, parang gamo-gamo na naakit sa liwanag, ay agad na nabighani sa presko at inosenteng alindog ni Maya. Nagsimulang makakita ng pagbabago si Isabela. Si Marco ay biglang naging mas masayahin, mas nag-aayos ng sarili at madalas na tumatanggap ng tawag ng palihim. Gamit ang intuisyon ng isang negosyante, alam ni Isabela na mayroong mali. Lumikha ako ng isang ibong kanaryo, at ngayon gusto niyang lumipad palabas ng gintong hawla ko para maghanap ng isang pipi. Napaka-komedyante. Minsan na niyang binalaan si Marco matapos makita ang mga mensahe ng paglalambingan sa pagitan ng asawa at ni Maya. Lumuhod si Marco, umiyak, nagmakaawa at sumumpa na tatapusin na ito. Binaliwala ito ni Isabela hindi dahil naniwala siya, kundi dahil hindi pinahihintulutan ng kanyang pride na aminin ang isang pagkatalo. Naniwala siyang ang takot ay sapat na upang itali ang asawa, pero nagkamali siya. Ilang buwan ang lumipas, nagkaroon siya ng mahabang business trip sa Maynila para makipagnegosasyon sa isang mahalagang kontrata. Ang biyahe ay planong tumagal ng halos 1 buwan. Ngunit sa ika-negatibo 21 araw, ang kutob ng isang asawang niloloko ay lumabas ng napakalakas. Isang masamang pakiramdam na hindi maipaliwanag ang nagtulak sa kanya na umuwi agad. Kinanselan niya ang huling pulong at kinuha ang pinakamaagang flight pabalik ng Davao. Dumating siya sa bahay lagpas hating gabi. Tahimik ang villa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at umakyat sa hagdan. Habang palapit sa kwarto, mas naririnig niya ang mga tunog na hinding-hindi siya pwedeng magkamali. Ang pinto ng kwarto ay bahagyang nakabukas at ang tanawing sumalubong sa kanyang mga mata ay dumurog sa huling ilusyon niya at nagsindi ng apoy ng impyerno sa kanyang puso. Ang kanyang asawa at ang kalaguyo nitong intern ay nagtatalik sa ibabaw ng kanilang kama. Sa sandaling iyon, wala nang naramdaman si Isabela. Hindi sakit, hindi selos, kundi isang kahungkahangan na malamig at isang desisyong ganap na nabuo sa isang iglap. Tahimik siyang umatras at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard. Ang plano ng paghihiganti ay binuo sa loob lamang ng ilang minuto. Habang mahimbing na natutulog sina Marco at Maya, winasak ni Isabela at ng kanyang tauhan ang pinto at nahuli sila sa akto. Hindi ko siya pinatay agad, sabi ni Isabela. Ang boses niya ngayon ay nanginginig dahil sa isang klase ng kasiyahan na nakakatakot. Masyadong madali ang kamatayan. Gusto kong pagbayaran nila ito ng dahan-dahan. Ikinulong ko siya doon, binibigyan lang ng sapat na pagkain at tubig para hindi siya mamatay. Tapos,
Tinatawagan ko si Marco via video call. Gusto kong makita niya ang kanyang munting kasintahan na araw-araw ay nawawasak. Gusto kong marinig niya ang mga ungol nito. Gusto kong ang pagsisisi at kawalan ng kakayahan ay kumain sa kanyang kaluluwa araw-araw. Iyon ang paghihiganti na pinakamatumbas. Natapos ang pag-amin ni Isabela. Tahimik ang buong silid. Hindi na nakikita ng mga tao ang isang matagumpay na negosyante, kundi isang demonyo na ipinanganak mula sa pride na nasugatan at galit na nag-aalab. Ang paglilitis kay Isabela Castalejo ay ginanap sa Regional Trial Court ng Davao at umagaw ng atensyon ng publiko ng sobra-sobra. Sa upuan ng akusado, tahimik na tinanggap ni Isabela ang lahat ng paratang. Si Marco de la Cruz ay dumalo bilang saksi. Ang mukha niya ay payat at iniiwasan ang lahat ng tingin ng tao. Si Maya Santos, bagaman bumuti na ang pisikal na kondisyon, ay kailangang samahan ng isang psychologist. Ang sugat sa isipan na natamo niya ay maaaring magmarka na habang buhay. Ipinahayag ng hukom na ang ginawa ng akusadong si Isabela Castalejo ay sadyang karumal-dumal. Hindi lamang nito ninakaw ang kalayaan at kalusugan ng ibang tao, kundi nagpakita rin ng kalupitan at pagkawala ng pagkatao. Planado at sistematiko ang ginawang pisikal at mental na pagpapahirap ng akusado sa biktima. Matapos timbangin ang lahat ng ebidensya at ang mga nagpapabigat na pangyayari alinsunod sa Revised Penal Code ng Pilipinas, ang korte ay nagbaba ng hatol kay Isabela Castalejo ng parusang 15 taong pagkakakulong para sa krimeng serious illegal detention at serious physical injuries. Para sa kanyang bodyguard na aktibong tumulong sa krimen, nagpataw ang hukom ng parusang 7 taong pagkakakulong. Ang mabigat na hatol na ito ay parusang nararapat sa krimeng ginawa at nagsisilbi ring babala sa sinuman na hinahayaang ang bulag na selos ang magdikta ng kanilang landas. Ang kaso ay isinara na nag-iwan ng mahalagang aral tungkol sa kasal, katapatan at hangganan ng pasensya. Ang apoy ng selos, kapag pinataba ng puot at nasugatang pride, ay kayang baguhin ang isang matagumpay na babae upang maging isang malupit na halimaw. Ang tunay na pag-ibig ay dapat itayo sa pundasyon ng respeto at pag-unawa, hindi sa pagmamay-ari at kontrol. Dahil kapag ang pag-ibig